We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mayong buntag, Southern Mindanao o Caraga Region. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Atod namo ang mga importanteng balitang lokal sa Northern ug Western Mindanao. Kini ang pinakahalapad nga pagbalita gikan sa South Central Mindanao. Ani ana mga unang balita. Mga kapuso, good news tungod human sa pipila ka semana nga sa gunsong taas presyo sa mga produktong petrolyo. Moubos na kini sugod ugma October 10. Moubos ang gasolina gikan sa 2 pesos og 60 centavos ngadto sa 3 pesos matag litro. Samtang sa krudo, moubos kani sa 1 peso and 40 centavos ngadto sa 1 peso and 70 centavos. Gilaw man sab nga moubos ang kerosene gikan sa 2 pesos ngadto na sa 2 pesos and 20 centavos matag litro. Sumala pa sa oil industry source ang pag-ubos sa presyo sa mga produktong petrolyo subay sa mean of Platts sa Singapore trading niadtong nagkalabayng semana. Usa ka balay sa barangay Makasandig sa Cagayan de Oro City ang nasunog niadtong adlaw nga Domingo. Paspas nga gilamoy sa kalayo ang usa ka panimalay sa Apovel, barangay Makasandig, Cagayan de Oro City pasado alas 12:30 adlawng Domingo. Sa kuha nga video ni Jeho Dapog, makita ang mga tao sa lugar nga nagdala pa og balde aron magbayanihan nga mapakgang ang sunog. Taod-taod miabot na ang kabomberhan o gisugdan ang pagpakgang sa kalayo. Sa tala sa Nazareth Fire Station, moabot ngadto sa 600,000 pesos ang inisyal nga danyo sa insidente. Miabot sa ikaduhang alarma ang sunog, samtang walay naangol o nasamdan sa insidente. Padayon pa ang investigasyon sa hitabo, apan nasayran nga nagsugod ang kalayo sa likod nga bahin sa balay. Mga manindahay sa Rojas Night Market sa Davao City iyahay og pugong og pagpanghipo sa mga atop sa ilang mga stall human kini nga tumpag tungod sa kusog nga hangin. Tungod sa kakusog sa hangin, inubanan sa kusog nga pag-ulan, nangabasa na ang mga baligya og natumpag ang stalls nga gipatindog sa Rojas Night Market Davao City pasado alas 5 sa hapon adlawng Sabado. Nag-iyahay na lang pagpamunit og pagpanghipo sa ilang mga gamit ang mga manindahay. Hinuon na walay natala nga nasamdan sa maong panghitabo. Sumala sa pag-asa, localized thunderstorms ang nagpaulan sa pipila ka bahin sa Davao Region. Naka-heightened alert karon ang Davao International Airport human ang nadawat matud pa nga bomb threat sa Air Traffic Service sa Civil Aviation Authority of the Philippines kon CAAP. Samtang Zamboanga International Airport, mas gipahugtan sab ang seguridad bisan wala nalakip sa listahan ang maong airport nga adunay hulga sa pagpamomba. Ani ang report. Mas gipahugtan pa karon ang seguridad sa Davao International Airport human sa nagdawat nga bomb threat. Aduna na say close coordination ang CAAP sa Police Regional Office 11, Davao City Police Office o Public Safety and Security Office aron masiguro ang seguridad sa palibot sa maong airport. Gani nagpabiling normal ang biyahe sumala sa CAAP. Ginabisuhan usab sa CAAP ang mga pasahero nga mosayo og adto sa airport aron dili malangan sa checkpoint. Sa karon ginasuta pa sa otoridad ang naa sa likod sa nadawat nila nga bomb threat. The first time that the threat was issued, naghimo na kita og mga target hardening measures nato dinhi. On top of the present security layout nato, we would like to encourage everyone in the spirit of our kining bayanihan. Magtinabangay ta, please report any suspicious activities. Samtang, gibutyag sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP Region 9 nga mas gibugtan sab nila ang seguridad sa Zamboanga International Airport, isip usa ka major airport sa Pilipinas. Kini yung manabisuan sa CAAP kalabot sa nadawat nga bomb threat nga mensahe kung asa target kuno bombahan ang pipila ka mga airport sa nasod. Bisan pa man wala nalakip sa bomb threat area, nagpahigayon ang CAAP og security precaution. Ginabawalan ang mga taong gusto lang magtambay sa airport ug dili pasahero. Isa na yon, we limit
the number of people going to the airport. Yung mga hindi naman talaga pasahero, hindi na namin pinapasok sa terminal building o kaya mag-standby dito po sa airport. Hugot sa mga nahimong pag-inspeksyon sa mga bagay o gamit sa mga pasahero, pasulod sa pre-departure o terminal sa airport. Kanunay sab nga naa sa alert status ang Zamboanga International Airport aron masiguro ang seguridad sa mga pasahero. Ako si Kent Abrigana para sa At Home with GMA Regional TV. Extended Producer Responsibility Act Forum gipahigayon sa Cagayan de Oro City. Tumong niini nga masabtan sa mga kumpanya ug LGUs ang balaod aron maminusan ang plastic waste ug makampanya ang pag-reuse ug recycle sa ilang mga plastic nga basura. Ano ang report? Sa pagpanguna sa Department of Environment and Natural Resources Office, gipahigayon ang Extended Producer Responsibility Act Forum sa Cagayan de Oro City. Gitambungan kini sa mga nagkadaya mga dagkong kumpanya sa nasod ingon man LGUs sa Mindanao. Usa sa gisgutan ang pagpatuman sa Extended Producer Responsibility Act of 2022. Sa maong balaod, gimanduan ang mga dagkong kumpanya nga ga-produce og plastic packaging waste nga magpatuman pinaagi sa pagkolekta, reduce, reuse, recycle kun proper ecological disposal aron maminusan ang plastic waste. Kung saan sa tinatapon sa water body. So, ang implication nito, when you throw your plastic waste in the water body, ang nagsasuffer dito yung mga fishes, which contribute a big chunk ang ating food supply, food security natin. Karong 2023, kinahanglang makabot sa mga kumpanya ang 20% sa ilang mga plastic product footprint. Magkataas kini hangtod 2028 kung asa 80% na ang dapat nga ilang ma-recover. To me, it is best that they will become other products to make use of it. And so therefore, we will be filing a bill with Nestle and recycling companies, a bill that will give incentives so that companies can come in, even foreign companies. Because as they have said, $700 billion ang wasted according to the World Bank because now they're not being recycled or made into use. Sanglit, bag-o pa kini nga balaod, nasayod ang DENR nga aduna pay mga kumpanya nga dili makasunod gilayon. Apan ilang paymangno nga importante ang pagsunod. Sanglit alang kini sa pagprotekta sa kinaiyahan ug moabot sab sa 5 million hangtod 10 million pesos ang silot sa dili makasunod. So, ang objective natin ngayon, under 9002, LGU has their own solid waste management program. Nagkasubmit sila, required yan. Pag hindi ka nag-submit, makakasuhan din yung local government unit. Pag dito naman sa EPR, pag hindi sila nag-submit ng EPR program nila, makakasuhan din sila. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, usa ka low pressure area ug usa ka bagyo nga ana sa Pacific Ocean ang ginabantayan karon sa Pag-asa. Namatikdan sa Pag-asa ang LPA sa 1,415 kilometers sidlakan sa Visayas. Samtang bagyo ana sa 2,830 kilometers sidlakan sa Visayas. Usa na kini ka severe tropical storm nga adunay international name nga Bolaven. Ubos ang tsansa nga bagyo mosulod sa PAR apan ang LPA ang adunay posibilidad nga mosulod sa PAR sa mosulod nga 24 hangtod 48 oras. Sa karon ang trough kon extension sa LPA ang magpaulan sa pipila ka lugar sa nasod. Tinon ng LPA, ubos ang tsansa nga mahimong bagyo. Karong buntag lawan ang pag-ulan sa pipila ka lugar sa Mindanao. Base sa rainfall forecast sa Metro Weather, magpadayon kini og masalapad na pag-abot sa hapon. Posible ang heavy to intense rains sa pipila ka lugar nga maghatod og pagbaha og landslide. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, let's start our week nga healthy pinaagi sa saktong diet. Apan dili sab nato kalimtan ha nga mag-exercise. Karong buntaga atong makauban ang usa ka fitness and health enthusiast nga mami. Aron tagaan kita og tips unsaon pag-maintain sa atong healthy body. Atong makauban karon si Ma'am Michelle Corilla. Ma'am, good morning and welcome sa At Home with GMA Regional TV. Yes, mayong buntag mga kapuso ag sa mga mommies nga nagtanaw karon. Okay.
Ma'am Michelle, first of all, kay kani siya no pinasahi ni siya nga ano nga exercise karon ang ato ang ipakita sa ato ang mga kapuso. Unsa ba ning ginatawag nga rope flow, Ma'am Michelle? Yes, ang rope flow isa siya ka movement nga exercise nga kung asa mga lihok gyud tibuok lawas. Okay. So kani siya ang reason nga nahumok na gyud akong lawas, ma-flexible siya and nindot kaayo siya para sa mental health. Okay. So kana siya Mami Michelle no. Kanang rope ba nga atong gamit? Like unsa ba na siya? Like heavy ba na siya or kanang light lang? Ingana. Depende ni siya. Kung beginner, light rope lang sa ang akong ma-recommend. Okay. Habang nagadugay, mas makita na nimo nga mas stronger na ka, pwede na ka mo gamit og mas bugat. Okay. Unsa ba nga mga movements ang pwede na nato ma-execute, Mami, gamit ana nga rope bitaw? Pwede kaayo siya. First gudana is stretching usa para Okay. mahumok ang atong lawas. So, ang pinaka-basic gud niya is mahimo gid siya kanang mo ni ginatawag na mga underhand. Pag once okay. kabalo na ka sa mga basic, naman may ka ng pang diri nga side, na ipang center, and na Okay. pang right side. So in short, ano no, kung baga kani siya nga ano nga exercise, dili lang specific nga ano nga area sa atong body ang naga-work. Kung baga tanang parts sa atong lawas, murag naay Yes. movement. Oo. Yes, nindot kay ni siya nga cardiovascular exercise and maupod ni siya ang makatabang gyud sa imuha nga diri gyud mga wala ang mga panakit sa mga kalawason, sa mga tiil. So dako gyud kini siya tabang sa ako. Pero ang pangutana, Ma'am Michelle, unsa ba ang difficulty level ani? Like sakto ba ni siya sa mga beginner katong mga ingon bitaw nga wala jud nakasulay o kanang exercise bitaw ingana? Oh yes, actually pwede kaayo ni siya mabata, matiguang or Okay. kanang mommies nga busy kaayo, kailangan gid mag-exercise sa balay, galaw-galaw. So pwede kaayo nga ang imong exercise ani start lang sa jud og kanang hinay-hinay. Okay. Hantod sa magiging just make sure nga na nag-enjoy ka, 'di ba? Okay. Ug sa tanang mga mommies nga nagatanaw karon no, murag sakto kaay ni siya nga bonding bitaw sa atong Yes. family or sa atong mga amiga, like every morning, di ba, Ma'am Michelle, no, for example, kanang nagagawas kita, nagapanilhig, before we start our day, importante gayud nga naga-exercise kita, kumbaga, o pinaagi, aniyang rope flow, o no? Okay. So, mga kapuso, no? O mga kapuso, o same sa giingon ni Ma'am Michelle, no? Like, pila ba ni siya ka minutes, Ma'am Michelle, naga-take ka ni siya nga exercise usually? Every day, nag-exercise jud ko, so dili kailangan dugay, pwede ra jud kaayo 10 to 15 minutes. Okay. Singuton na jud kaani. Ayun, sakto. O mga kapuso ha, 10 to 15 minutes lang di ay ang kinahanglan aron dili nato makalimtan ang pag-exercise. Importante kanunay na atong atimanon ang atong kalawasan, dili lang ang o alang-alang sa ato ang pamilya usab. O mga kapuso, atong iandam na ang inyong rope flow kay magsugod na ta. Tara, rope flow kita. Maayong buntag mga kapuso, karong buntag tunan nato ang basic sa rope flow. So pinakauna dapat naa kay rope. And kani siya i-check sa nimo ang iyang katason. So dapat diri lang gid siya dapit sa imuhang rib area. So karon sugdan nato ang basic sa rope flow. So diri sa pikas nga side, ang atoang paglabay sa rope dapat nakaswing siya. So ginatawag ni siya og underhand. So underhand, iniglabay sa rope pataas. So pababa siya. So karon pag swing dire, i-cross nimo siya sa pikas. So kani siya ang tawag ani underhand raise and chase. Ma-flexible ang imuhang lawas. So kani siya ang pinaka basic. Then sa front, propeller. And then, diri sa pikas nga side, sa left side, ang overhand. So, swing, cross, swing, cross, swing, cross. So, mo ni siyang ginatawag nga overhand method. Kani karon tun-an nato ang dragon roll. So, lain-lain og variations ang dragon roll. First is, i-drag nato siya. Drag, then roll. Drag again, and then roll. So hinay-hinay lang at first, pero pag makabalo na kaani, makuha na nimo siya because this one is a muscle memory. So drag, roll. Drag again, roll.
So daghan ni siya variations. Pwede nimo ni siya ipa-dragon hog. So ingon ani ang dragon hog and naa sa tay dragon head. Karon kabalo naman ta sa mga basic patterns sa rope flow. So atoa siyang i-combine tanan para makabuo na ta og isa ka sequence. So pwede na ni siya i-combine. Depende sa music nga inyuhang gusto. Kung gusto mo pinapaspas, pwede kaayo. O gusto pod mo nga slow or jazz, pwede kaayo. So mo ni siya, pwede na gyud kaayo makabuo og isa ka sequence. So makombine na nimo ang dragon roll, dragon hog, and makombine na nimo siya sa overhand. So underhand matador, propeller, overhand matador, and dragon roll. Karong panahon na mga mommies, kailangan na nato mag-exercise. So dili pa sabot nga naa lang sa balay, maski unsa ka busy, kailangan gyud nato isingit ang exercise. Maging bonding pud ninyo sa inyong mga kids ug sa inyong mga bana. So kaya mga mommies, mga babae or bisag kinsa, mag-rope flow na ta. Very simple, no? Yet, tanang parts sa atong lawas, nag-work kayo, pinaagi aning rope flow. Daghang salamat, Ma'am Michelle. O unsa ba ang imuhang mensahe sa ato ang mga mommies karong buntaga? Yes, mga mami, sama sa gingon ako ganiha, mag-rope flow na ta, exercise na ta kay karong panahon na importante kaayo ang exercise sabayan pagyud og proper nutrition. Daghang salamat, Ma'am Michelle. Og mga kapuso, galaw-galaw ha. Tutok lang kay mobalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Kapino sa kagatos ang patay sa surpresang pagpangatake sa Hamas militants sa Israel. Nagpasad sa kalsada ang patay nga lawas sa Southern Israel niadtong Sabado. Mao na kini ang pinakahalapad nga pagpangatake sa Hamas militant sa Israel karong tuiga. Bisan ang mga sakyanan daplin sa kalsada ang nagtusak-tusak sa bala. Gilang gideploy sa lugar ang mga ambulansya, mga police officers o sakop sa Israel Armed Forces sa crime scene. Ilusad sa Palestinian Islamist Group Hamas kung asa kapin 100 ang patay o gatusan sab ang samdan sa pagpangatake sa ilang gihimong surprise assault gamit ang armadong tao o gipaulanan og rockets gikan sa Gaza. Ang pagpangatake ang pinakahalapad nga wala natiktikan nga misulod sa nasod Israel. Ang Sderot sa Israel ang anaalang sa 4 kilometers ang gilayon gikan sa Gaza City. Human ang surpresang pang-atake sa Palestinian militants niadtong Sabado sa Israel, gilayong mibalos ang Israel pagpamomba sa Gaza City. Sa gunsong pagbusikad ang nasinati sa Gaza City, agig pagpanimalo sa nasod Israel, human sa pagpang-atake sa Palestinian militants niadtong Sabado. Naglusad gilayon og retaliatory strikes ang Israel, punteriya ang Gaza City. Kini ang gipanganti ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu nga mighty vengeance. Ana sa 230 ka Gazans ang patay sa pagpanimalo sa Israel. Miulbo ang bagang itom nga aso og orange sa kalangitan sa Gaza City timaan sa pagpamomba sa Israel. Padayon sab ang pakig-alayon sa Philippine Embassy sa Israel alang sa seguridad sa mga Filipino OFW nga ana sa nasod. Pipila ka Kapuso Stars ang nakisadya atol sa Kapuso Fiesta sa 138th araw ng Santa Cruz sa Davao del Sur. Aniyang report ni Argil Relator. Grabeng excitement ang nabati sa mga Santa Cruzian dihang mibisita ang pipila ka cast sa Stolen Live nga sila Carla Abellana, Beauty Gonzalez ug Anjo Demiles ug Kapuso Star Jerry Gonzalez alang sa Kapuso Fiesta ato sa 139th araw ng Santa Cruz sa Davao del Sur. Kilig overload ang dala sa pagharana kanila ni Jeric ug mas nahugyaw dihang miduol siya sa fans. Wala say kawutangan ang gibating kalipay sa fans dihang gikantahan sila ni Anjo.
Doon na sa'y swerteng gikantahan ni Anjo on stage. Grabe sabang energy nagipakita ni Beauty sa iyang song number. Mas nabibo ang crowd sa pag-perform sab ni Carla Abellana. Gawa sa performance, game sab nga nakigdula sa ilang fans sila Carla ug Beauty. Ilabihan ang pasalamat sa mga Kapuso Star nga nahimamat ang ilang fans. Iba sa feeling talaga, sobrang iba sa feeling, lalo na pag first time mo na makikita mo yung mga tao sobrang open arms sa'yo. Ang taas ng energy, napakadami ng nag-attend ng mga tao ng crowd. Buhay na buhay sila kahit anong oras na ng gabi. Kaya ito po yung mga gustong-gusto na naming pinupuntahan na wawala po yung pagod namin. I'm happy to be here and ang daming gwapo at gandang Bisaya. So happy. Thank you. Maraming salamat sa lahat ng mga kapuso namin dito sa Santa Cruz, sa Davao. Grabe ang init ng pagtanggap talaga nila, kaya maraming salamat sa amin. At tangi ang upcoming GMA drama series nga Stolen Life karong November 13 sa GMA Afternoon Prime. Abang-abang naman talaga itong series na to dahil ako first time ko lang din, not really first, pero first time ko mas silang makatrabaho, si Carla and Beauty. Very talented people, very dedicated to their work and craft. Well, a bad beauty. Very bad beauty and very good beauty. Abangan nila yung transition namin dalawa ni Carla and it's gonna be a bumpy ride. So fasten your seatbelt. Abangan niyo po ang Stolen Life this November 13. Kakaiba ngayon lang po magpapakita or magpapalabas ang GMA na ganitong klaseng konsepto na nagpapalit po sila ng kaluluwa, parang ganun po. So abangan nila dahil talagang intense yung Stolen Life. Kauban si Metro Awing ug Joe Pascual sa kamera. Ako si Ari Gil Relator para sa At Home with GMA Regional TV. Unsa kaha ang mahitabo sa relasyon ni Atom ug Estela karong duna sila'y gisagubang nga problema? Magmalig-un pa ba kaha si Atom ug Estela nga karakter ni Dennis Trillo ug Bea Alonzo sa ilang relasyon karong mas nakabugat ang ilang hagit sa ilang ilang sulbaron? At ang iyang mas nagkainit pa nga eksena sa Love Before Sunrise, Lunes hangtod Biyernes, 8:50 p.m. sa GMA Telebabad. Mga kapuso, balita ko. Mas gipasayo na ang paborito natong news and infotainment program. You heard it right, mga kapuso. Tungod sugod karong adlaw, 10:30 a.m. na ang bagong time slot sa Balita Ko nga masaksihan live sa GTV. Paghuman sa GMA TV News nga magsugod alas 10 sa buntag. Kabayan gyapon kini sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod. Makauban sa award-winning journalist nga si Connie Season ug Rafi Tima, sila Katrina Son, Aubrey Carampel ug Susan Enriquez aron sa paghatod sa mga bagong segment ug balita matag adlaw. Gatusan ka mga senior citizen sa Gensan ang nagtigi sa dance floor ato sa pagsaulog sa National Elderly Week. Matud pa, age is just a number. Kana ang gipamatud-an ni ining mga senior citizen gikan sa nagkalain-laing barangay sa Gensan nga nagtigi sa folk dance atul sa selebrasyon sa National Elderly Week. Hataw kung hataw gayon ang labanan sa mga seniors, suot ang ilang colorful nga mga costumes ug props kung asa ilang gipasigarbo ang kulturang Pinoy. Sa ulahi daog ang mga seniors sa barangay Kalumpang. Buot nila ipaabot sa kadaghanan ang sikreto sa ilang long life, magpabiling malipayon o mahimong positibo sa panglantaw bisan pa man sa dagang hagit sa kinabuhi. Mga kapuso, 77 days na lang, Pasko na! Mao kadto ang mga uling balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita.
Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami sa At Home with GMA Regional TV. Tibuok puwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.